Ayan, madilim pa talagang umaalis na kami mag-asawa yung opening ng sauna. Napaka-importante kasi dito sa amin. So ginagawa naming mag-asawa tong pagsasauna at saka pagpunta sa pagsi-swimming pool. Yung akin pag-exercise yung sa asawa ko swimming. Ngayon, ginagawa namin to every Wednesday. Ngayon ay Miyerkules. Biglang nag-snow oh. So ginagawa namin mag-asawa tong pagpunta sa sauna tuwing Miyerkules, Sabado at saka Linggo. Kasi Sabado, Linggo day off namin mag-asawa. So talagang wala kaming absent dyan. Maliban na lang kung may maaga kaming lakad or may sakit kami, bawa nagkatrangkaso, inuubo, ganyan. Doon kami hindi nagpupunta pag yung talagang hindi kaya ng katawan mo. Pero as long na okay naman yung pakiramdam namin, kung konting ubo lang, pumupunta pa rin kami, hindi kami uma-absent. So tuwing Miyerkules, 6 AM ang opening, napupunta na kami mag-asawa, madilim pa yan. Tapos pag Sabado, Linggo, ang opening alas 7 rin. Pumupunta rin kami mag-asawa. Alam niyo ba dito sa Canada, yung mga tao maagang gumising. Hindi magbabarat ka lang sa yung higaan or sa pagtulog kapag alam mo wala kang pasok. Pero karamihan ng mga tao dito from Monday to Friday, pati nga weekend madalas may trabaho yung mga tao dito. So marami yung gising na dito, alas 4 pa lang gising na yung mister ko nga. Alauna pa lang ng umaga, madaling araw gising na pag maaga yung shift niya. Kita niyo yung mga sasakyan niya, mga papasok na sa trabaho yung mga yan. Kita niyo yung bus, umaandar na. Alas 6 pa lang. Actually, alas 5 yata, kung alas 4 may mga bus na. Yung iba ata, hindi ko alam kung 24 hours ang mga bus, i-research ko yan. Pero may yung mga bus dito, maaga silang mga alas 4 sigurado yan. Meron ng mga bus kasi nga, para dun sa mga nagko-commute na nagtatrabaho, papuntang trabaho. So kita nyo, busy na yung road, alas 6 pa lang. So, ang buhay namin dito sa Canada ay napaka-busy. Hindi lang kami mga Pinoy, mga puti rin. Kita nyo talagang maagang gumising ang mga Canadian kasi pirmi yan nagtatrabaho. Papasok sa trabaho. Hindi pwedeng hindi ka naman magtrabaho kasi marami kang binabayarang bills buwan-buwan. Ngayon pag hindi ka nagtrabaho, pupulutin ka sa kalsada. O kaya naman, wala kang kakainin na maigi. Kumbaga hanggang limus-limus ka lang o kaya doon sa mga donation dito, doon ka lang aasas para sa yung damit, sa yung pagkain. May mga kasi dito, mga nagdo-donate din eh. So, tsaka yung nagbibigay ng libreng pagkain at tulugan sa mga homeless. Ayan. So, hindi pwedeng hindi ka magtrabaho dito sa Canada kung ayaw mong magutom. Kung gusto mo magkaroon ng maayos na tirahan, magkaroon ng maayos na pananamit, at saka magkaroon ng maayos na pagkain, kailangan mong maghanap buhay. Hindi ka pwedeng tumigil, hindi ka pwedeng tatamad-tamad. Uy. Good morning. Sauna. Oh, walang tao. Ayan. Ayan yung lola. Ayan. Dami kong dala, no? Ay, yung mga banyo. Tingnan mo, ang linis-linis, no? Ayan. Kahit saan may mga tapon ng basuro. Ayan. Ayan. Ready na tayo. Ayan, nakatsinelas na ako. So, ready na ako mag-sauna at saka mag-exercise sa tubig. Yan, pagkagising ko, diretso na kami dito. Dinata ako. Yan, oh.
Yun yung shower area. Ito, iba yung banyo ng panlababae dito. So, iba yung washroom at saka shower room ng babae dito. Iba yung sa lalaki. So, yung pinapakita ko sa inyo, shower ng mga babae. Ayan, wala pang nagsiswimming, oh. Walang nagsiswimming. Ayan, solo ko yata yung swimming pool. Ayan, 3 butas yan. Nag-ano muna ako. Nagpapawisan na ako. O, yung pawis na pawis ako. Ayan. Pati kaduluduluhan ng daliri ko tsaka buhok eh, pinagpapawisan na. Ito yung sauna, pagpapapawis. Huwag mo ako isama niyo sa Ay! Ayan, itataas ko muna yung paa ko para sa blood circulation. Pawis na pawis na. Ayan, pinagpapawisan na ako. Ay, naku. Masarap. Dito sa Canada, nagbabayad pa kami para pawisan lang kami. Kasi hindi kami pinagpapawisan dito. Kaya, ayan, nagbabayad pa kami ng sauna, entrance fee, para lang pagpawisan kami dito sa Canada. Ang hirap kasing pawisan dito. Dahil sa weather, palaging malamig. Kahit nga mag-exercise ka, hindi ka pa rin pinagpapawisan basta-basta rito eh. Ang tagal bago ka pawisan, siguro 2 oras na straight na exercise. So, ginagawa namin, pumupunta kami ng mga sauna para lang pagpawisan kami. Ayun, pawis na pawis ako. Talagang pawis yan. Ayan, nakaisang salang na ako, 15 minutes. Pawis na pawis ako, ayan o. Ganyan ang itsura ko. Talagang pinagpapawisan kami dito. Sa Philippines, alam ko, hindi mo na kailangan mag-sauna. Talagang pinagpapawisan ka sa init. Dito kailangan pa namin mag-sauna para lang pawisan kami. Ayan, nakakatulong sa taga siya yung blood circulation mo, yung blood pressure ko bumababa. Ano pa, masarap sa pakiramdam, parang ang lakas-lakas mo pagkatapos mo mag-shower. Yan, kita nyo? Ayan, pinagpapawisan ako, oh. Yan, kitang-kita nyo naman yung pawis. Talagang mula sa dulo ng daliri ng kamay ko, ng dulo ng daliri ng paa ko, pinagpapawisan. Talagang pati kasingit-singitan mo, pati kilikili, talagang pagpapawisan ka. Ayan, so pupunasan ko muna. Ayan, magpupunas muna tayo ng pawis, tapos mapupunta pa ako pangalawang salang. Pero bago ako magsasalang yan, papahinga ako ng konti lang, ilang minuto, tapos para hindi masayang yung oras habang nagpapahinga ako,
naglalakad ako sa gilid ng swimming pool para makaburn ako ng mas maraming calories. Ayan. Ayan, papunasan muna natin yung pawis. Tapos maglalakad ako. Maglalakad ako dyan sa gilid ng swimming pool. Iikutin ko yan. Ayan, iikutin ko yan. Ayan. Habang nagpapahinga ako, maglalakad ako para mag-burn ako ng mas maraming calories. Walang masasayang na oras. Ayan, lakad-lakad muna tayo. So linalakad ko ito, mga 2 ikot ganyan, o 3 ikot. Tapos babalik na naman ako doon sa sauna para magpapawis. Yun ang sikreto namin mag-asawa kung bakit napipigilan pa namin huwag magka-diabetes. So, babalik na ako sa sauna, pangalawang salang. Solo ko yung sauna. Umalis na sila. Ayan. Makakapag-vlog tayo. Ayan. Ay, naku. Ayan. So, itataas ko maya-maya yung paa ko para yung blood circulation, yung varicose vein ko, hindi gaano lumala, hindi gaano dumami. Ayan. So, yan. Ay. Tataas na tayo ng paa. Ang bilis niyan. Minsan, wala pang 50 minutes, pawis na ako. 10 minutes lang talagang lalabas na ako. Ayan. Kita niyo, pinagpapawis na kaagad ako. Ayan, o. Ilang minuto pa lang. Nasa 2 minutes pa lang yata ako. Kung 3 minutes. Ayan, pawis na, o. Kaya yung mga nasa Pilipinas, kung nasa loob kayo ng bahay at pinagpapawisan kayo, hayaan nyo lang pagpawisan kayo kasi maganda rin sa katawan ng tao yung pinagpapawisan. Ngayon, ang gawin na lang ninyo para hindi kayo matakot sa init, yung bawa, nasa loob kayo ng bahay, di ba? Nung nasa Pilipinas kasi ako, pinagpapawisan ako sa loob ng bahay sa init. So, ang gawin na lang ninyo, palagi kayong uminom ng tubig para hindi kayo, ma-dehydrate. Palaging umiinom kayo ng tubig pag pinagpapawisan kayo. Hayaan nyo lang magpagpawisan kayo sa loob ng bahay. Huwag kayong mag-electric fan o mag-aircon. Kailangan mas mainam pag pinagpapawisan kayo. Ngayon, para hindi nyo gaano maramdaman yung init at saka hindi risky sa inyo yung init sa loob ng bahay, palagi kayong maya't maya umiinom kayo ng tubig. Kami nagbabayad pa talaga para lang makapagpapawis. Ayan, o. Kasi talagang hirap pawisan dito, hindi ka pinagpapawisan sa sobrang lamig. Ayan. Nakadalawang salang na ako. Pawis na ako. Ayan, o. Kita niyo yung pawis. Ayan, o. Pawis na ako. Ayan, o. Kita niyo yung pawis. Talagang napawisan na naman ako ng gusto, oh. So, lalabas na tayo. Maglalakad na naman uli ako sa labas. Para hindi sayang yung oras. Yan, lalabas muna tayo. Punas-punas muna ng pawis. Punasan muna natin uli yung pawis. Tapos lakad na naman uli. Ito niya, dami nag-exercise. Yung mga nagsiswimming yan, either na nagsiswimming lesson or nag-exercise sa pamamagitan ng swimming, pagsiswimming.
inom muna tayo ng tubig para bumaba yung init sa katawan ko. So pag pinagpapawisan kayo, siguraduhin nyo na palagi kayong umiinom ng tubig para hindi kayo may heat stroke. Yung maraming tubig, mayat maya nagpapahinga ako, lakad na naman uli sa gilid ng swimming pool para mag-burn ng more calories uli. Alam nyo, ang gugwapo ng mga lifeguard dito, mga batang bata, mga artistahin ang itsura nila. So, pupunta na ako para sa pangatlong salang sa sauna. Yan, pangatlong salang na. Yan. So, ayan. Pangatlong salang na tayo. Wala pa rin tao. Oh, may tao na. Papatayin ko muna yung pangatlong salang. So, pangatlong salang ko na to. Mabilis lang siya. Wala mang 10 minutes. Ayan. So, lalabas na ako. Ayan, pawis na pawis ako. Sarap nito sa katawan. Tapos magsishower ka mamaya ng konti. So, lalabas na naman uli ako at maglalakad na naman uli ako para habang nagpapahinga ako, nagpapatayo ng pawis, maglalakad ako sa labas para mas marami akong calories na ma-burn. Yun yung pinaka-exercise ko. Tapos magmamadali na akong papasok sa trabaho. Magbe-breakfast lang pala ako. Saging na saba lang na dilaga at saka kamuting dilaga lang ang breakfast ko. Tsaka black coffee, yung walang sugar at saka walang cream. Yan. So, lalabas na tayo at kailangan ko nang magpahinga at maglakad uli. Maglalakad muna ako tapos magsishower. Tapos uuwi na kami. Yan ang routine namin tuwing Wednesday, Sabado, tsaka Linggo. Ay. Yan. Punas pawis muna tayo. Tapos inom uli ng tubig. Para hindi ako matuyuan ng tubig sa katawan. Yan. Lakad na naman uli ako habang nagpapahinga para mag-ready ng mag-shower. Ko nagsiswimming. Ayan siya. Ayan. Hindi niya alam kinukuhanan ko siya. Ayaw niya magpabidyo yan. Siya naman swimming. Ang exercise niya. Tsaka sauna. Ayun. Ako naman naglalakad lang sa swimming pool. Nag-exercise kasi hindi ko naman hindi ako marunong mag-swimming. Baka maalumod ako kasi lalim yun. Tignan nyo. Kita nyo. Yan yung pangatlong swimming pool. Pinakamalalim. 13.5 feet daw, ayan. So, may diving board. Ayan. Dito inaano yung mga dito nagsisynchronize swimming yung mga bata, yung mga tinuturuan. So, nagtuturo dito ng mga swimming lesson sa mga bata, pati na rin sa mga matatanda. Pati nga yung mga 2 taon, 1 taon, tinuturuan na rin dito. Basta pwede ng, lumangoy. Tapos, ayan, yan. So, diving. Yan ang diving board. Tapos, dito rin sila nagtuturo ng mga synchronized swimming. Ayan. Diyan nagsisynchronize swimming lesson yung mga bata. Ang uhusay nila. Ayan. Yan yung diving board. Tatlong taas yung diving board. Tapos, nagtuturo din sila dito ng mga first aid. Kung bawa gusto mong maging lifeguard, meron din silang, tinuturuan sila ng mga first aid. Ayan yung mga mannequin, ayan, Ayan. Ginagamit yan sa pagtuturo ng first aid. Ayan, kung gusto mong matuto naman mag-isa, meron ka ring nilalagay sa bewang mo. Kung gusto mong kung ayaw mo mag-swimming lesson, ayaw mo magbayad, gusto mo ikaw na mag-practice, kumpleto sila dito. Pati mga life vest. Ayan, kumpleto, ayan lubid. Ayan, ang lalim ng, ito yung pinakamalalim. Lakad-lakad uli ako. Ayan. Pagkatapos nito, pag napahinga na ako, magsishower ko at magbe-breakfast na ako mabilisan, tapos pasok na uli sa trabaho. Ganyan dito, halos wala kaming pahinga. Alas 5 pa lang, gising na kami. Minsan nga, alas 4 pa lang ng umaga, gising na ako. Itong lagay na to, nagising ako ng alas 5, di ba? Pupunta kami ng alas 6 dito. Hindi ko na naipagluto ng breakfast yung mga anak ko. Siguro kakain na lang sila sa mga restaurant dun sa nila sa school. May mga naman kasi dun, mga kantin. Paminsan-minsan naman
bigyan naman ng sarili, magbigay naman ng time si mami sa sarili niya. So, hindi ko muna sila pinagluto ngayon. Bibili na lang sila sa labas. Marami naman kasi nabibiling pagkain dito na ready to eat na mura lang, hindi ganun kamahal. Siyempre, bibigyan ko naman ng time yung sarili ko. Yan, walang tao, magsishower na ako. Yan, ready na yung mga gamit. So, shower na tayo. Yan, walang tao. Solo ko yung shower, oh. Ayan. Tapos na akong mag-shower. So, pagmamadali na ako nitong lumabas ng ano na to, facilities na to kasi papasok pa ako sa work. Ayan, press ko na ako. Oh. Ang sigla-sigla ng pakiramdam mo pag nag-exercise ka tsaka nag-sauna tapos nag-shower ka. Piling mo ang lakas-lakas ng katawan mo. Ayan, tapos na ako. So, ready to go na. Tingin ko muna dito yung mister ko. Wala pa siya. Ay, dito na lang. Para kita niya ako. So, yung mga nakikita yung mga sasakyan na yan, lahat yan, nag-gym. Either na nag-gym sila, nagsiswimming, or nagsasauna. Usually, mga ano dito yung mga nagpupunta. Marami mga kabataan din. Iba-ibang edad, pero mas marami yung mga may edad na, yung mga retired na. Yung mga 65, 60, ganyan. Kasi nga, nagme-maintain na sila ng magandang kalusugan. Kasi nga, pag nagkakaedad ka na, di ba, lumalabas na yung mga diabetes, high blood, high cholesterol. So, pinipilit ng mga matanda rito na magpunta sa mga ganitong facility, mag-swimming, mag-exercise, at saka mag-gym or mag-sauna. Naantay ko yung mister ko, ang tagal na. Kasi, ganito kabisi yung buhay namin dito sa Canada. So, ang ginagawa ko, ang gagawin ko nito, meron lang akong kalahating oras para i-prepare para makapagbihis ako ng pang-trabaho, damit na pang-trabaho. Tapos, kapag ginagawa ko yun, bago ako magbibihis, isasalang ko na yung kape ko sa microwave. Kasi magkakape ako para hindi ako antukin sa trabaho. And then, habang nagbibihis nga ako, yun, nag-iinit na ako ng tubig sa microwave. Since sinasabay ko na rin yung pag-iinit ng aking dilagang kamote at saka saging. So, yun ang ginagawa ko, pinagsasabay-sabay ko para lang makaabot ako sa trabaho ko at hindi ako ma-late. Sabi ko na sa inyo dito, kailangan alam mong diskartehin yung bawat oras, minuto ng araw mo. Kung hindi, magkakaletse-letse yung trabaho mo o yung kalusugan mo. Kailangan alam mong i-manage. Kaya habang nag-aantay ako sa kanya, nagbablog na ako. Sana naman dumating na siya, ang tagal niya. Oh. Magmamadali ako nitong sabay-sabay yun. Habang nagbibihis ako, hinahanda ko na rin yung pagkain ko, yung mina-microwave ko na yung mga kape ko, yung kamote, tsaka yung saging. And then, magpapahatid na ako sa mister ko para hindi ako malate. Kasi hindi pwedeng hindi ako magkape, aantukin ako. Kasi nga, dito sa abroad, halos palaging kulang yung tulog namin. Ganyan ang sakripisyo ng mga nasa abroad. Kayo mga may kamag-anak na naka-abroad, hinay-hinay lang kayo sa paghingi ng pera. Hindi madaling kitain ng pera dito. Ayan.
Pauwi na kami. Bibilisan ko itong kilos ko nito kasi nga baka malit ako sa work. Kasi akalain nyo March 27 na, nag-i-snow pa rin dito sa Canada. Ayan o, ang haba ng winter dito sa Canada, ang haba ng taglamig. Ayan o, may snow pa rin. Nag-snow pa rin kagabi, kahapon. At napakalamig pa rin. Ihatid mo na ako sa work ha. Yung mga halaman dito, mabagal lang ang tubo kasi madalas nga walang dahon. Pag winter parang mabagal yung paglaki nila. Kasi nga walang mga dahon. Kasi nga sa sobrang lamig, nalalagas yung mga dahon tuwing taglamig na season. Kaya wala silang gaanong dahon. Tapos hindi mabagal yung paglaki. Sa atin, di ba, yung acacia, ang bilis lumaki. Dito, kumbaga, yung isang taon na paglaki ng puno sa atin, dito katumbas ng 5 taon bago lumaki ng ganoon yung puno dito. Ganyan kabagal dahil nga gawa ng lamig. Yung paglaki ng mga punong kahoy dito sa Canada, masyadong mabagal. Sa atin, isang taon lang ang bubunuin na panahon para magkaroon ka na ng mga ipil o kaya yung mga punong kahoy na acacia para malaki na. Dito aabutin ka ng katumbas ng 5 taon bago lumaking kasi laki ng puno sa atin. Yung mga puno dito mabagal ang paglaki ng mga puno dito. Ayan. Mag-iinit na ako ng pagkape ko tapos magbibihis ako niyan habang umaandar habang nagpapainit ako sa microwave. Kita nyo sa may yung bigas nasa may porch. Yung isang nalagyan na green. Ayan yung mga gamit ko, ang gulo-gulo ho. Yan, ganyan kabisi ang buhay namin dito sa Canada. Dito ako natulog kagabi. Ayan. So, magmamadali ako nitong magbihis pero nakaready na yung damit ko. Tapos yun, nag-iinit na ako ng kape ko. Talagang mabilisan ang kilos namin dito. Nakakapagod. Bibilisan ko muna, magbibihis muna ako. Bahay namin na kalat. Ayan. Yan, daming. Yan yung jacket. Ayan. Kalat na kalat talaga. Ngayon, kakain na ako mabilisan. Sakto-sakto, nakapagbihis ako. Luto na rin yung breakfast ko. Nilagang kamote, tsaka nilagang saba. Yan ang breakfast ko, tsaka black coffee. Walang cream, walang sugar. Tapos hindi na ako magla-lunch noon. Diretso na ako sa trabaho. Yung breakfast ko. Ayan. Black coffee at ito binaga lang. So ito na rin yung lunch ko. Kaya matapang yung kape ko kasi aantukin ako sa trabaho pag hindi ako magkakape ng matapang. Alam niyo ba na ang bilis-bilis kong kumain nito, talagang mabilisan para hindi ako malate. Ayan. So magpapahatid na ako sa mister ko kasi baka malate ako sa trabaho. Alam niyo ba na yung breakfast ko yung kamote tsaka saging halos hindi ko na manguya. Linulunok ko na sa pagmamadali para lang hindi ako malate sa trabaho. Kasi mahirap mawalan ng trabaho. Walang pambili ng bigas at grocery. Kasi hindi pwede dito yung isa lang naghahanap buhay. Ayun yung kapitbahay namin. Teka. Hinahatid din yung anak niya. Ayan. Nasanay na sa akin yung kapitbahay kong ito Kasi nakikita niya ako mag-isang nagsasalita sa likod pag nagpa-vlog ako. So, sanay na siya sa akin. Tapos sinabi ko sa kanya na baka mawerduhan siya sa akin. Sabihin niya baka isipin niya nasisiraan na ako ng bike. Kaya sinabi ko sa kanya na, hello, sabi ko, nagpa-vlog ako. Sinabi, oh, that's good, sabi niya sa akin.
mister ko. Yan, ganito kabisi ang buhay namin sa Canada. Tignan nyo, pati yung breakfast ko, linagang kamote na nga lang at saka saging eh. Halos hindi ko nang nguyain, nilulunok ko na lang, tsaka yung kape, para lang hindi ako malate sa work. So, galing na ako sa work, mag-aalas 5 na. Yan. So, mula kaninang alas 5 ng umaga pagising ko. Ngayon, alas 5 na ng hapon, galing na ako sa work. Puro trabaho, puro kilos. Walang stop. Ayan. Katapos nito, lulutuin ko pa yung pagkain ko, yung ulam. Tapos habang nagluluto ako nun, magbabayad pa ako ng mga bills. So walang pahinga. Titignan ko yung mga bills na dapat bayaran at yung mga credit card. Kasi dito pag hindi ka nagbayad na on time sa due date, may penalty at saka may mga interest na kaagad yun. So sayang din yung interest, kaya magbabayad ako. Tapos pagkatapos nun, mag-exercise. At habang nag-exercise ako sa treadmill, sabi ko na sa inyo, multitasking ulit tayo. Habang nag-exercise ako sa treadmill, ini-edit ko na rin yung aking video para sa aking YouTube. Kailangan sabay yun, hindi pwedeng magkahiwalay kasi wala talaga akong maraming time. Yan, ganyan ka-busy dito. Hindi pwede yung isa-isang trabaho lang ang ginagawa mo. Kung pwede mong pagsabayin yung dalawang gawain, pagsabayin mo para matapos mo lahat. Ayan. Ay, grabe ang lamig. Alam yung March 27 na eh, minus 11 pa rin. Ayan, minus 11 pag ganitong mahangin-hangin. Ang sakit ng lamig sa balat. Talagang ramdam na ramdam mo. Sumusuot sa yung mga laman, sa yung balat, yung sobrang lamig pag may hangin ganito. Ito yung nagpapalamig sa winter, yung hangin. Ayan. Pero kung walang hangin ito, hindi ganun kalamig. Ganito kami kabisi dito sa Canada. Kita nyo naman kanina. Hindi na ako nag-lunch. Breakfast lang. Kita nyo naman kanina yung breakfast ko. So pagmamadali ko bumalik sa trabaho. Hindi ko nang inunguya yung pagkain ko. Dinulunok ko na lang para mabilis. Ganyan ang buhay namin dito sa abroad. Ganyan kahirap. So ipinakita ko lang sa inyong araw na to yung usual na ginagawa namin sa maghapon dito sa Canada. So kung nagustuhan yung aking video, please huwag niyo pong kalimutang i-like at huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Ngayon gutom na ako kasi hindi ako nag-lunch. Wala man nga akong time magbalot ng makakain ko sa tanghalian. Sobrang busy.